Alam mo ba kung bakit minsan bigla na lang nagbabago ang kilos ng isang babae kahit wala kang ginawang mali? Hindi ito drama. Hindi rin ito simpleng emosyon. Ayon sa psychology, may mga pattern sa female nature na bihirang pag-usapan at mas bihirang maintindihan. Sa video na ito, bubuksan natin ang ilang psychological truths tungkol sa female behavior hindi para husgahan, kundi para mas maintindihan. Dahil kapag naunawaan mo ang psychology sa likod ng kilos ng babae, mas nagiging malinaw ang relasyon, komunikasyon at desisyon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang tunay na female nature na hindi itinuturo sa relasyon. Maraming lalaki ang lumalaki na ang paniniwala ay simple lang ang relasyon. Kapag mahal mo, manatili ka. Kapag mabait ka, mamahalin ka. Kapag sapat ang effort mo, hindi ka iiwan. Pero ayon sa psychology, hindi ganito gumagana ang female nature. Ang unang hindi itinuturo sa relasyon ay ito. Ang babae ay hindi umiibig base sa salita, kundi sa pakiramdam. Hindi sapat ang pangakong binibitawan. Mas mahalaga kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka. Ang seguridad, respeto, at emosyonal na koneksyon ang mas may bigat kaysa sa matatamis na salita. Sa psychology, mas sensitibo ang babae sa emotional patterns kaysa sa logical consistency. Kahit pare-pareho ang ginagawa mo, kapag nagbago ang pakiramdam niya, nagbabago rin ang tingin niya sa relasyon. Hindi ito pagiging pabago-bago. Ito ay natural na proseso ng emosyonal na pag-aanalisa. Ikalawa, ang tunay na female nature ay hindi palaging naghahanap ng atensyon, kundi ng emotional safety. Kapag naramdaman ng babae na kailangan niyang magpaliwanag, magmakaawa, o magbaba ng sarili para lang maramdaman na mahalaga siya, unti-unti siyang lumalayo. Hindi agad sa kilos, kundi sa loob. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil may third party, kundi dahil naubos ang emotional connection. Kapag ang babae ay hindi na emotionally stimulated, hindi na siya ganun kabilis tumugon, hindi na siya ganun ka-excited, at hindi na siya ganun ka-invested. Dito nagsisimula ang tahimik na paglayo. Ikatlo, ayon sa psychology, mas pinahahalagahan ng babae ang consistency ng character kaysa sa intensity ng effort. Hindi mahalaga kung minsan ay sobra kang sweet. Mas mahalaga kung araw-araw kang pareho. Ang emotional trust ay nabubuo hindi sa grand gestures, kundi sa predictable at stable na behavior. Ito ang dahilan kung bakit may mga babaeng nananatili sa lalaking hindi perpekto pero malinaw ang direksyon sa buhay. Ang sense of direction at emotional maturity ay nagbibigay ng seguridad. At sa female psychology, ang seguridad ay isang anyo ng attraction. At ang huling hindi itinuturo sa relasyon ay ito. Kapag ang babae ay talagang nagmamahal, hindi niya kailangang ipaglaban ang relasyon araw-araw. Kapag tama ang dynamics, natural ang flow. Kapag kailangan na niyang pilitin ang sarili niyang manatili, kadalasan, emosyonal na siyang nakaalis. Ang tunay na female nature ay hindi komplikado. Ito ay malalim. At kapag naunawaan mo ang psychology sa likod nito, mas mauunawaan mo kung bakit ang ilang relasyon ay tumatagal at ang iba ay unti-unting nawawala kahit walang malinaw na dahilan. 2. Bakit hindi emosyon ang totoong nagdidikta ng desisyon ng babae? Karaniwang sinasabi na ang babae ay nagdedesisyon base sa emosyon. Kapag masaya, oo ang sagot. Kapag nasaktan, hindi. Pero ayon sa psychology, ito ay isang mababaw na paliwanag. Ang emosyon ay hindi ang nagdidikta ng desisyon ng babae. Ito ay nagsisilbing signal lamang. Sa female psychology, ang emosyon ay parang alarma. Ipinapakita nito kung ligtas, kung may banta, o kung may kulang. Ngunit ang mismong desisyon ay ginagawa sa mas malalim na antas. Ang antas ng pagsusuri sa pattern ng behavior, consistency, at epekto sa hinaharap. Kapag ang isang babae ay tila biglang nagbago ng isip, kadalasan hindi iyon biglaan. Matagal na niyang inoobserbahan ang mga detalye. Paano ka kumilos kapag may problema? Paano ka magdesisyon sa ilalim ng pressure? Paano mo tratuhin ang ibang tao kapag wala kang nakukuhang kapalit?
Sa psychology, ang babae ay natural na pattern reader. Hindi siya naghahanap ng perpektong emosyonal na karanasan. Hinahanap niya ang predictable na kaligtasan. Kapag paulit-ulit niyang nakikitang hindi tugma ang salita at kilos, unti-unting nabubuo ang desisyon, kahit pa may natitirang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga babaeng umaalis kahit mahal pa nila. Hindi dahil wala na silang nararamdaman, kundi dahil malinaw na sa kanila ang direksyon ng magiging buhay kung mananatili sila. At sa psychology, mas pinipili ng babae ang long-term stability kaysa short-term comfort. Isa pang mahalagang aspeto ng female psychology ay ang self-preservation. Kapag ang isang sitwasyon ay paulit-ulit na nagdudulot ng emotional stress, kahit pa may masasayang alaala, mas pinipili ng babae na umalis. Hindi ito kahinaan, ito ay survival instinct. Kaya kapag sinabing ang babae ay emosyonal magdesisyon, mas tama sigurong sabihing emosyon ang nagbubukas ng mata, pero ang isip ang naglalagay ng linya. Ang desisyon ay bunga ng matagal na pag-unawa, hindi ng isang sandali ng damdamin. Sa huli, ang female psychology ay hindi tungkol sa pabago-bagong emosyon. Ito ay tungkol sa malalim na pagsusuri sa kung anong klasing buhay ang hinihintay sa hinaharap. At kapag malinaw na sa babae ang sagot, tahimik niyang gagawin ang desisyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malinaw na pag-unawa. 3. Paano talagang nagmamahal ang isang babae? Maraming naniniwala na kapag mahal ka ng isang babae, palagi siyang sweet, expressive, at emosyonal. Pero ayon sa psychology, hindi ganito ang totoong anyo ng pagmamahal ng babae. Mas tahimik ito, mas consistent, at mas malalim kaysa sa nakikita sa umpisa. Kapag ang isang babae ay talagang nagmamahal, hindi niya inuuna ang salita kundi ang kilos. Ipinapakita niya ang pagmamahal sa paraan ng pag-unawa, pag-a-adjust, at pagprotekta sa relasyon. Hindi niya kailangang ipaalala palagi ang nararamdaman niya dahil ipinaparamdam niya ito sa araw-araw na pakikitungo. Sa female psychology, ang tunay na pagmamahal ay konektado sa tiwala. Kapag nagtitiwala ang babae, binubuksan niya ang sarili niya hindi lang emosyonal, kundi mental. Ibinabahagi niya ang takot, pangarap, at mga bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino. Ito ay isang anyo ng vulnerability na hindi basta-basta ibinibigay. Isa pang palatandaan ng tunay na pagmamahal ay ang consistency. Kapag mahal ka ng isang babae, pareho ang trato niya kahit walang audience, kahit walang kapalit, kahit walang validation. Hindi ito show. Ito ay natural na estado ng pagiging komportable at sigurado. Ngunit ayon sa psychology, kapag ang babae ay napagod magmahal, hindi ito agad makikita. Hindi siya biglang mawawala. Unti-unti siyang tatahimik. Bawas ang tanong, bawas ang kwento, bawas ang emosyon. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil naubos na ang ibinibigay niyang hindi nasusuklian. Mahalaga ring maunawaan na ang pagmamahal ng babae ay may hangganan. Kapag paulit-ulit niyang nararamdaman na hindi siya pinapahalagahan, kahit pa mahal ka niya, sisimulan niyang piliin ang sarili niya. Hindi ito pagtataksil sa pagmamahal. Ito ay respeto sa sarili. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ng babae ay hindi laging maingay. Hindi ito palaging dramatiko. Ito ay tahimik na presensya, malinaw na intensyon, at matatag na pagpili. At kapag nawala ito, hindi dahil bigla siyang nagbago, kundi dahil matagal na siyang nagmahal ng mag-isa. 4. Ang lihim ng female nature na madalas hindi naiintindihan ng lalaki. Maraming lalaki ang nalilito kapag ang isang babae ay biglang naging tahimik, malamig o parang may distansya. Madalas iniisip na may galit, may ibang tao o may problemang hindi sinasabi. Pero ayon sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang lihim ng female nature na madalas hindi naiintindihan ng lalaki ay ito. Ang babae ay mas nauubos sa emotional neglect kaysa sa malinaw na conflict. Mas kaya niyang harapin ang pagtatalo kaysa sa pakiramdam na hindi siya napapansin, hindi naririnig at hindi inuuna. Sa female psychology, mahalaga ang pakiramdam na emotionally present ang partner. Hindi sapat na nandyan ka lang pisikal. Kailangan niyang maramdaman na iniintindi mo ang emosyon niya kahit hindi niya ito diretsyong sinasabi.
Kapag paulit-ulit siyang hindi napapakinggan, unti-unti siyang nagwi-withdraw. Isa pang bahagi ng lihim na ito ay ang paraan ng babae sa pagproseso ng emosyon. Hindi siya agad umaalis kapag nasaktan. Una, sinusubukan niyang umunawa. Nagbibigay siya ng pagkakataon. Umaasa siyang magbabago ang dynamics. Ngunit habang tumatagal at walang pagbabago, tahimik na nabubuo ang desisyon sa loob niya. Maraming lalaki ang nagkakamaling isipin na dahil hindi na nagrereklamo ang babae, ayos na ang lahat. Sa totoo lang, ayon sa psychology, kapag tumigil ang babae sa pagpapahayag ng nararamdaman, kadalasan iyon na ang simula ng emosyonal na pag-alis. Ang babae ay hindi umaalis dahil sa isang malaking pagkakamali. Umaalis siya dahil sa serye ng maliliit na pagkukulang na hindi nabigyan ng pansin. Hindi ito biglaan. Ito ay proseso ng unti-unting pagkawala ng emotional connection. Sa huli, ang lihim ng female nature ay hindi tungkol sa pagiging komplikado. Ito ay tungkol sa pagiging sensitibo sa emosyonal na kalidad ng relasyon. Kapag naramdaman ng babae na hindi na siya emotionally safe, kahit pa may pagmamahal, sisimulan niyang piliin ang sarili niya. At kapag umalis ang isang babae na tahimik, kadalasan ay hindi na siya babalik. Hindi dahil wala na siyang naramdaman, kundi dahil matagal na niyang inubos ang lahat bago pa siya tuluyang bumitaw. 5. Bakit mas malakas ang intuition kaysa salita? Madalas sinasabi na ang babae ay masyadong sensitive at madalas mag-assume. Pero ayon sa psychology, ang tinatawag na intuition ng babae ay hindi haka-haka. Ito ay bunga ng malalim at tuloy-tuloy na obserbasyon sa kilos, tono at pagbabago ng behavior. Sa female psychology, mas mabilis mapansin ng babae ang inconsistency kaysa sa eksaktong salita. Kahit tama ang sinasabi mo, kapag hindi tugma ang enerhiya, galaw o intensyon, nararamdaman niya ito. Ang intuition ay hindi emosyonal na reaksyon, kundi subconscious pattern recognition. Ito ang dahilan kung bakit minsan parang alam na agad ng babae na may mali kahit wala pang ebidensya. Hindi dahil paranoid siya, kundi dahil nakikita niya ang maliliit na pagbabago. Ang pagbabago sa paraan ng pakikinig, sa kalidad ng oras at sa presensya. Sa psychology, mas inuuna ng babae ang nararamdaman kaysa sa naririnig. Ang salita ay madaling baguhin. Ang kilos ay mas mahirap dayain. Kaya kapag magkasalungat ang dalawa, mas pinipili niyang pakinggan ang instinct kaysa sa paliwanag. Isa pang aspeto ng female intuition ay ang kakayahan nitong magbasa ng emosyon ng iba. Kahit hindi direktang sinasabi, ramdam ng babae kung may itinatago, kung may pag-aalinlangan, o kung may emosyonal na distansya. Ito ay resulta ng mas mataas na emotional awareness. Kapag ang intuition ng babae ay paulit-ulit na nagbababala, hindi niya agad ito binabalewala. Unti-unti niyang ina-adjust ang sarili niya. Bumabawas sa expectations, naglalagay ng emotional boundaries, at dito nagsisimula ang pagbabago sa relasyon. Sa huli, ang intuisyon ng babae ay hindi kalaban ng logic. Ito ay kaakibat nito. Ito ang dahilan kung bakit minsan mas pinipili ng babae ang manahimik kaysa makipagtalo. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam na niya ang sagot bago pa man magsimula ang usapan. At ayon sa psychology, kapag ang intuition ng babae ay tuluyang nagdesisyon, bihira na itong magbago. Hindi dahil matigas ang ulo niya, kundi dahil matagal na niyang pinagmasdan ang katotohanan bago niya ito tanggapin. 6. Ang babaeng tahimik. Ayon sa psychology, delikado ba o matalino? Kapag ang isang babae ay naging tahimik, madalas iniisip na okay lang siya o wala siyang pakialam. Pero ayon sa psychology, ang katahimikan ng babae ay bihirang walang ibig sabihin. Ito ay madalas resulta ng malalim na pagproseso ng emosyon at sitwasyon. Sa female psychology, ang katahimikan ay hindi agad senyales ng galit. Mas madalas, ito ay senyales ng pagod. Pagod sa pagpapaliwanag, pagod sa pag-asa, pagod sa paulit-ulit na cycle na walang pagbabago. Kapag naramdaman ng babae na wala ng saysay ang pagsasalita, pinipili niyang manahimik. Ang tahimik na babae ay kadalasang mas mapanuri. Habang tahimik siya, mas malinaw niyang nakikita ang mga pattern. Kung sino ang consistent,
Kung sino ang nagbabago kapag may problema. Kung sino ang may intensyon at kung sino ang may dahilan lang. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa psychology, mas delikado ang babaeng tahimik kaysa sa babaeng palaging nagrereklamo. Ang nagrereklamo ay umaasa pa. Ang tahimik ay nag-a-adjust na. At ang pag-a-adjust ay kadalasang simula ng paglayo. Ngunit hindi lahat ng katahimikan ay pag-alis. May mga babaeng tahimik dahil matalino silang pumili ng laban. Hindi nila kailangang ipaglaban ang lahat. Mas inuuna nila ang emotional balance kaysa sa pagpapatunay ng tama. Sa psychology, ang babaeng marunong manahimik ay kadalasang may mataas na self-awareness. Alam niya kung kailan magsasalita at kung kailan sapat na ang pag-obserba. Hindi siya nadadala ng emosyon. Mas pinipili niyang intindihin muna ang sitwasyon bago magdesisyon. Sa huli, ang babaeng tahimik ay hindi mahina. Hindi rin siya palaging galit. Minsan siya ang pinaka-aware sa nangyayari. At kapag nagsalita na siya ulit, madalas ay hindi na para magtanong, kundi para magpaalam. 7. Female Nature Unmasked. Bakit mas mahalaga ang pakiramdam kaysa pangako? Maraming relasyon ang nagsisimula sa magagandang pangako. Mga salitang puno ng plano, sigurado, at panghabang buhay. Ngunit ayon sa psychology, para sa babae, hindi sapat ang pangako kung hindi ito sinasabayan ng tamang pakiramdam. Sa female psychology, ang pakiramdam ay bunga ng karanasan. Hindi ito nabubuo sa isang beses na assurance. Nabubuo ito sa paraan ng pakikitungo araw-araw, sa tono ng boses kapag may problema, sa presensya kapag kailangan kanya, at sa respeto kahit walang nakatingin. Ito ang dahilan kung bakit kahit malinaw ang pangako, maaaring makaramdam ng distansya ang babae. Kapag ang kilos ay hindi tugma sa sinasabi, ang pakiramdam ang unang nagbabago. At kapag nagbago ang pakiramdam, nagsisimula ring magbago ang attachment. Sa psychology, mas mabilis mag-detect ng emotional inconsistency ang babae. Kahit pa ipangako mo ang hinaharap, kung sa kasalukuyan ay kulang ang emotional connection, mas mabigat pa rin ang nararamdaman niya kaysa sa naririnig niya. Hindi nangangahulugang hindi mahalaga ang pangako. Mahalaga ito bilang direksyon. Ngunit ang pakiramdam ang nagsisilbing patunay. Kapag ligtas ang pakiramdam ng babae, naniniwala siya. Kapag hindi, kahit gaano pa kaganda ang pangako, may pag-aalinlangan. Maraming babae ang nananatili hindi dahil sa pangakong darating, kundi dahil sa paraan ng pagtrato sa kanila ngayon. At marami ring umaalis hindi dahil sa kawalan ng plano, kundi dahil sa kawalan ng emotional presence. Sa huli, ayon sa female psychology, ang pakiramdam ay mas totoo kaysa sa salita. Dahil ang salita ay maaaring planuhin, ngunit ang pakiramdam ay automatikong reaksyon sa kung paano katratuhin. At kapag ang pakiramdam ay hindi naligtas, kahit ang pinakamagandang pangako ay hindi sapat para manatili. 8. Ito ang totoong hinahanap ng babae, hindi ang akala mo. Maraming lalaki ang naniniwala na alam nila kung ano ang hinahanap ng babae. Kagwapuhan, pera, o romantic gestures. Ngunit ayon sa psychology, ito ay bahagi lamang ng surface. Ang totoong hinahanap ng babae ay mas malalim at mas tahimik. Sa female psychology, hindi perfeksyon ang pangunahing hinahanap ng babae. Hinahanap niya ang emotional stability. Isang taong hindi pa bago-bago ang trato, hindi madaling matrigger, at marunong humawak ng emosyon lalo na sa mahihirap na sitwasyon. Isa pang mahalagang aspeto ay emotional presence. Ang babae ay naghahanap ng lalaking present hindi lang sa oras, kundi sa atensyon. Yung marunong makinig ng hindi naghahanap agad ng solusyon. Yung kayang umintindi ng hindi pinapaliwanag lahat. Maraming babae ang mas naa-attract sa lalaking kalmado sa gitna ng problema kaysa sa lalaking sobrang expressive pero walang direksyon. Ayon sa psychology, ang kalmadong presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. At ang seguridad ay pundasyon ng atraksyon. Hindi rin naghahanap ang babae ng perpektong salita. Hinahanap niya ang malinaw na intensyon. Yung hindi niya kailangang hulaan kung saan siya lulugar. Yung hindi siya binibigyan ng mixed signals. Kapag nakita ng babae ang consistency sa kilos at salita, doon siya nagiging komportable. At kapag komportable ang babae, mas nagiging bukas siya. Mas nagiging totoo,
mas nagiging invested. Sa huli, ayon sa psychology, ang totoong hinahanap ng babae ay hindi ang pinakamaingay o pinaka-impressive. Hinahanap niya ang tahimik pero matatag. Yung hindi kailangang magpatunay palagi dahil ramdam na niya ang direksyon, respeto at seguridad sa presensya nito. 9. Bakit mabilis magbago ang emosyon pero hindi ang desisyon? Madalas napapansin na ang emosyon ng babae ay mabilis magbago. Masaya ngayon, tahimik mamaya, malamig kinabukasan. Dahil dito, maraming lalaki ang nag-aakalang pabago-bago rin ang desisyon ng babae. Ngunit ayon sa psychology, magkaibang bagay ang emosyon at desisyon. Sa female psychology, ang emosyon ay reaksyon sa kasalukuyang sitwasyon. Ito ay mabilis gumalaw, mabilis mag-shift at mabilis mawala. Ngunit ang desisyon ay produkto ng matagal na obserbasyon. Hindi ito ginagawa sa isang emosyon lang, kundi sa paulit-ulit na karanasan. Habang nagbabago ang emosyon ng babae, patuloy siyang nag-iipon ng impormasyon. Tinitingnan niya ang consistency ng kilos, ang paraan ng pagharap sa problema, at ang epekto ng relasyon sa kanyang emotional well-being. Hindi niya ito laging sinasabi, pero iniimbak niya ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit kahit mukhang okay ang babae sa ilang araw, maaaring buo na ang desisyon niya. Hindi dahil pabigla-bigla siya, kundi dahil matagal na niyang pinag-isipan ang sitwasyon bago pa man niya ipakita ang pagbabago. Ayon sa psychology, mas maaga magdesisyon ang babae sa isip kaysa sa kilos. Kapag malinaw na sa kanya ang sagot, doon pa lamang nagsisimulang magbago ang behavior. Mas nagiging distant, mas nagiging tahimik, mas nagiging maingat. Maraming lalaki ang nagkakamaling isipin na kaya pa itong ayusin sa huling sandali dahil mukhang emosyonal lang ang reaksyon. Ngunit kapag ang desisyon ay nabuo na, bihira itong magbago. Hindi dahil sarado ang isip ng babae, kundi dahil napagdaanan na niya ang emosyonal na proseso ng mag-isa. Sa huli, ayon sa female psychology, ang emosyon ay mabilis gumalaw dahil ito ay signal. Ngunit ang desisyon ay mabagal mabuo dahil ito ay proteksyon. At kapag napili na ng babae ang direksyon, ginagawa niya ito hindi dahil sa bugso ng damdamin, kundi dahil sa malinaw na pag-unawa sa sarili at sa sitwasyon. 10. Ang babaeng mukhang mahina pero kontrolado ang laro. May mga babaeng mukhang tahimik, mabait, at parang madaling masaktan. Madalas silang napagkakamalang mahina, emosyonal, o madaling maapektuhan. Ngunit ayon sa psychology, hindi lahat ng mukhang mahina ay walang kontrol. Minsan, sila pa ang pinaka-aware sa nangyayari. Sa female psychology, may mga babaeng pinipiling magpakumbaba hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil alam nila kung kailan ito gagamitin. Hindi nila kailangang ipakita ang lahat ng iniisip nila. Mas inuuna nila ang pag-obserba kaysa sa reaksyon. Ang ganitong uri ng babae ay marunong magbasa ng sitwasyon. Habang ang iba ay nagsasalita, siya ay nakikinig. Habang ang iba ay nag-emote, siya ay nag-a-analyze. Hindi siya agad gumagawa ng desisyon. Pero kapag ginawa niya ito, kadalasan ay final na. Mukha siyang nagbibigay, pero alam niya ang hangganan. Mukha siyang umuunawa, pero malinaw sa kanya kung alin ang respeto at alin ang pang-aabuso. At kapag nalampasan ang hangganan na iyon, hindi siya mag-iingay. Tahimik niyang babawiin ang access sa kanya. Ayon sa psychology, ang babaeng may kontrol ay hindi kailangang mangibabaw. Ang tunay na kontrol ay hindi palaging halata. Ito ay nasa kakayahang manatiling kalmado habang ang iba ay nalilito. Nasa kakayahang umatras nang hindi nasisira ang dignidad. Maraming lalaki ang nagugulat kapag biglang nawala ang babaeng akala nila ay mahina. Walang drama, walang habol, walang paliwanag. Dahil habang akala nila ay sila ang may hawak ng sitwasyon, ang babae ay matagal nang nagdesisyon. Sa huli, ang babaeng mukhang mahina ay hindi laging biktima. Minsan, siya ang tahimik na strategist. At kapag iniwan kanya ng walang ingay, hindi iyon dahil natalo siya. Iyon ay dahil tapos na ang laro para sa kanya. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan, ito iyon. Ang psychology ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga pattern na paulit-ulit nating hindi napapansin.
Ang female nature ayon sa psychology ay hindi komplikado. Ito ay tahimik, observant at decision-driven. At kapag naintindihan mo ito, hindi lang relasyon ang nagbabago. Nag-iiba ang paraan mo ng pagtingin sa tao, emosyon at sarili mo. Maraming katotohanan ang hindi sumisigaw. Marami ang dumarating ng tahimik. At kadalasan ang hindi mo agad napansin ang siyang pinakamay kontrol sa nangyayari. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Dahil sa channel na ito, hindi tayo basta nakikinig sa kwento. Binabasa natin ang isip sa likod ng kilos.